Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Mapagpalang araw sa inyo, si Ray, at sa mga masugid na tagapakinig ng channel mo. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayang lahat. Itago nyo na lang pala ako sa pangalan na Pulong. 67 taong gulang na ako sa ngayon. Wala naman akong ibang libangan kundi ang makinig sa iba't ibang kwento na ibinabahagi ng ating mga mandirigma mula noon hanggang ngayon. Dahil doon ay nainganyo rin akong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Ngunit bago ko simulan, ay nais ko agad na humingi ng paumanhin sa inyo kung magagalit kayo sa simula ng kwento. Pero kahit na ganoon, ay sana pakinggan nyo pa rin hanggang sa uli. Nakatira naman kami sa isang liblib na baryo sa isang bayan ng Laguna. Bata pa lamang ako ay kinalakihan ko na ang panggagamot ni Tatay Piping sa mga taong may sakit, nasapian ng mga engkanto o kaya ay mga naaswang. Isa kasing magaling na albularyo itong si Lolo Simo, kung kaya't pinamana niya iyon sa aking ama. Mabait din naman ang Tatay Piping sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya. Halos araw-araw ay nasa labas lang siya at nanggagamot. Minsan kapag sa bahay naman ay wala rin siya halos na oras para sa amin dahil nagpupunta naman ang mga tao sa aming bahay. Iyon ang dahilan kung bakit medyo lumayo ang loob ko sa kanya, kabaryo. Lalo pa kapag hindi niya pinababayad ang mga taong ginagamot niya sa malaking halaga. Kaya ang kalalabasan ay si Nanay Patria ang halos malaki ang ambag sa bahay. Iyon din ang madalas na pag-awayan nilang dalawa. Dahil hirap na rin itong si Nanay. Hanggang sa magpasya na tumungo sa ibang bansa si Nanay para naman makatulong sa amin na mga anak niya. Dahil kung mananatili siya sa poder sa amin sa probinsya, ay baka wala naman kaming makain. Ayaw pumayag ni Tatay sa gustong iyon ni Nanay. Pero wala siyang magawa dahil buo na ang pasya ni Nanay na umalis. Kinausap din kami ni Nanay tungkol sa pasya niya. Sinabi niya sa amin na mga anak niya na kailangan niya lang gawin ang pag-alis para sa amin, para sa pag-aaral at kinabukasan. Doon na nagsimula ang galit ko kay Tatay Piping, lalo na noong umalis si Nanay para tumungo sa ibang bansa. Kahit umalis na si Nanay ay walang pagbabago kay Tatay Piping. Napapabayaan niya na kaming mga anak niya, kung kaya't ako na halos ang nag-aalaga sa mga kapatid ko. Hanggang sa kunin na nga ng mga tiyahin ko na mga kapatid ni Nanay ang dalawa kong kapatid para naman alagaan. Ako sana ay gusto rin nilang kunin pero hindi na pumayag dito si Tatay. Iyon ang simula ng pagtuturo niya sa akin na manggagamot. Marami siyang mga pinakita sa aking mga anting-anting o mutya na tumutulong sa kanya para pagalingin ang kanyang mga pasyente. Doon din nagsimula ang interes ko sa paggagamot. Pero tinatak ko sa aking isipan na sisirain ko ang reputasyon ni Tatay para iwan niya na ang pagiging albularyo. Marahil naisip ko ang bagay na yon dahil sa galit at puot ko para sa kanya. Binigay niya sa akin ng isang mutya ng agila at ang anting-anting ng San Benito na siyang nagbibigay ng kakayanan para pagalingin sa mga sakit ng tao. Pinag-aralan ko ang ibinigay niya nang may pag-aalinlangan at determinasyon. Sa aking pagnanais na sirain ang reputasyon ng aking ama, ay nagbigay iyon ng motibasyon para sa akin upang higit pang matutunan sa pag-aaral sa paggamit ng anting-anting
at ang mutya ng agila. Sa tuwing nagdarasal ako at nag-oorasyon, ay makailang lakas ang aking nararamdaman. Parang nagbibigay ito ng enerhiya sa aking buong katawan na hindi ko naman may paliwanag. Pinapanatag nito ang loob ko na siya ko namang ipinagtataka ng lubos. Ngunit hindi pa rin mawawala sa isip ko ang kalabanin itong si tatay. Kapag dumating ang tamang araw, gusto ko iparating sa kanya na wala siyang patutunguhan sa ginagawa niya. Nang dahil sa pagiging albularyo niya, ay nasira ang buo na sana naming pamilya. Doon nagsimula kung bakit ako nagalit at kinamumuhian ang aking ama. Dala-dala ko yun hanggang sa aking paglaki. Ilang taon nang lumipas, naging isa na rin akong ganap na albularyo. Tulad ng aking ama, ay marami na rin akong napapagaling na mga tao. Marami na rin akong mga pinaslang na mga aswang at natulungan na tao. Kaso nga lang, hindi katulad ni tatay na gumagamot kahit walang bayad o kapalit. Ako kasi ay gumagamot na may bayad talaga. Kaya iyon ang pinag-aawayan naming dalawa ni tatay. Tutol siya sa paraang pagtulong ko sa aking kapwa. Taong 1980, isang araw nun, abala naman ako sa paggawa ng puluhan ng aking tabak nang biglang dumating itong si tatay. Galit na galit siya habang sinisigaw ang pangalan ko. Pulong! Pulong, nasan ka? Mag-usap nga tayong dalawa. Nandito ako, Itay. Ano ho ba iyon? Kanina pa kita hinahanap. Ano itong sinasabi ni Bernard sa akin? Na ayaw ko raw siyang tulungan sa anak niyang niyanggaw. Sa ayaw ko ho silang tulungan. May hinihingi ako sa kanila bilang bayad, pero hindi nila maibigay. Abat, yan ba ang tinuro ko sa iyo, ha? Binigyan nga kita ng anting-anting para tumulong ka sa kapwa. Pero inaabuso mo naman. Hindi kita tinuruan na maging antingero at albularyo para lamang pagkakitaan ng kakayahan mo. Kaya nga ho binigyan ng kakayahan para kumita eh. Ito ang trabaho natin, Itay. Ano ang kakainin natin kung puro tulong ka na lang? Kakalam na ang sikmura mo sa kakatulong. Sila may mapapala, tayo wala. Tulad na lang noon, ni hindi mo kami nagawang isipin. Ano ang nangyari? Umalis si nanay, na hanggang ngayon wala ng paramdam. Kinuha ang mga kapatid ko, na ngayon ay mukhang kinalimutan na rin tayo. Ilang taon na ang nakalipas, anak. Hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin yan. Isa pa, hindi ko alam na may hinanakit ka pala sa akin. Kaya ka ba naging interesado na maging antingero at albularyo? Dahil dyan? Oo, Tay. Pinili kong sundan ang yapak mo para ipamukha ko sa iyo na hindi lahat ay nadadaan lang sa tulong. Sisirain ko ang reputasyon mo sa pagkita ko ng pera sa panggagamot ko. Wala namang mawawala eh. Kumikita ako, natutulungan ko sila. Kung ayaw nila, di sa iyo sila lumapit. Total magaling ka naman dyan eh. Huwag kang bastos, Pulong. Baka nakakalimutan mo, ama mo pa rin ako. Ama? Oo, siguro noon. Pero simula nang mawasak ang pamilya natin, wala na akong ama na itinuturing. Pulong, anak. Ano ba ang magagawa ko para… Wala na, Itay. Hindi mo na mabubuo ang nawasak. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang pamilya natin. Sige na at may ginagawa pa ako. Mag-usap naman tayo. Wala na tayong pag-uusapan pa, Tay. Kung gusto mong tulungan si Bernard, ikaw na ang bahala sa kanya. Narinig ko namang bumuntong hininga si tatay bago niya naisipan na umalis at iwan ako sa balkonahe ng aming bahay. Tanaw ko na lamang ang papalayo niyang likuran sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko binalik ang aking pansin sa aking ginagawa. Kahit ano ang pakiusap sa akin ni tatay, ay hindi niya na mababago ang isip ko. Nakatatak na talaga sa akin ang ginawa niya.
Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit nasira ang aming pamilya. Sumapit naman ang hapon. Hindi pa rin nakakabalik si tatay. Sa isip ko noon ay marahil na tinulungan nga niya si Bernard at ang anak nitong nayanggaw ng isang gabunang aswang. Dala ko ang isang tasa ng kape at tumungo sa balkonahe para doon tumambay ng matanaw ko si Diego na papunta sa bakuran. Kumunot naman agad ang noo ko sa pagtataka. Oh Diego, anong ginagawa mo rito ha? Hapon na. May kailangan ka na naman ba? Pambihira ka naman, Pulong oh. Hindi ka man lang ba mag-aalok ng kape mo? Sandali lang at tiningal ako. Umupo naman siya sa kahoy na upuan, saka bumuga ng hangin. Ako naman ay pinatong ang tasa sa ibabaw ng pahabang mesa na naroon sa balkonahe. Binigay ko na yon kay Diego at mukhang nauuhaw ito. Mabilis niya namang dinampot sa kaininom, pero agad din naman niyang nabuga nang mapaso ang dila niya. Tawa naman ako ng tawa sa nangyari. Walang ya, ang init pala nito. Kita mo nang umuusok pa, ininom mo na kaagad. Akala ko kasi malamig na eh. Ano nga palang sadya mo rito? Hindi ka naman pupunta ng bahay kung wala kang kailangan eh. Alam na alam mo talaga ang pakay ko, no? Pero hindi ako nangangailangan ng tulong, pare. Oh, sino naman? Si Mang Bernard, di ba kilala mo? Hindi nakayanan ni Mang Piping ang panggagamot sa anak niya. Narito ako dahil pinapatawag ka ng tatay mo. Kung hindi mo raw siya tutulungan sa anak ni Mang Bernard, baka mamatay na lang yon. Pambihira. Marami na kaming natalo na aswang. Pero hindi pa rin sila maubos-ubos. Isa pa ha, hindi ako tutulong kapag walang bayad. Problema na nila iyon dahil hindi sila nag-iingat sa mga kinakain nila. Ibang klase ka rin talaga, no? Hindi ka man lang ba nakaramdam ng awa doon sa anak ni Mang Bernard? Isa pa, mukhang susugurin na rin ni Mang Piping ang aswang na may gawa nun sa anak ni Mang Bernard. Kung hindi mo tutulungan ang tatay mo, baka kung ano pang mangyari doon. Kung pinapunta ka lang dito ng ama ko, Diego, para kausapin ako at baguhin ang isip ko, wala kang mapapala. Buo na ang pasya ko na hindi ko tutulungan si Mang Bernard hanggat hindi siya nagbabayad ng 3,000 piso. Pero pare, walang-wala rin sila eh. Kahit awa na lang. O saka mo na lang sila singilin kapag makakaluwag-luwag na. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo, Diego. Umalis ka na, pare. Umiling naman dun si Diego sa sinabi ko. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. At saka naman ako tinapik sa aking balikat bago ito tuluyang umalis. Ako naman ay napailamos nun sa aking muka at sumandal sa may upuan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga sinabi ni Diego at ni Tatay Piping sa aking kanina. Parang inuusig ako ng aking konsensya ng mga sandaling yon. Pero nilalabanan ko yon at pilit na sinisiksik sa aking isipan na hindi ako magpapadala sa aking emosyon. Pero ilang sandali ang lumipas ay inis kong kinuha ang gawa kong tabak at itinali iyon sa aking bewang. Kumuha rin ako ng isang maliit na punyal at inipit ko rin yon sa aking bewang. Dito napatingin ako sa altar at saka ako nagdasal ng isang Latin. Habang binibigkas ko ang bawat salita ay parang may enerhiya na bumabalot sa akin. Nang matapos ako ay mabilis naman akong lumabas ng bahay. Agad na akong tumungo sa bahay ni Mang Bernard. Nagulat pa siya nang makita ko. Maging si Tatay Piping at Diego ay nagulat din habang pinipigilan ang anak ni Mang Bernard na nagwawala. Base sa unang tingin ko rito at pakiramdam ay nasa bingit na ito ng kamatayan. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na para bang hindi ito nakatulog.
Malaki rin ang ipinayat nito na parang hindi nakakain sa loob ng isang buwan. Naglalaway na parang baliw at nagwawala ito na parang gusto niya na kaming kainin. Pero hindi nito magawa dahil nakatali ang dalawang kamay nito sa haligi ng kanilang bahay at nakabusal ng tela ang bunganga. Masasabi ko noon na kaawa-awa ang kalagayan nito. Humakbang naman ako palapit kay tatay at tiningnan ko ang anak dito ni Mang Bernard. Sinipat ko ito sa noo at doon ko nalaman na isang malakas na yanggaw ang ginamit dito. Hindi tanggap ng katawan niya ang nilalang na isinalin sa kanya. Kapag hindi pa tayo gagawa ng hakbang, ay baka huli na ang lahat. Ikaw na muna ang bahala rito at ako ang susugod sa aswang na gabunan. Hindi, Itay. Dito lang kayo. Ako na ang pupunta roon. Mas magaling ka pagdating sa panggagamot sa Nayanggaw. Ako naman ay magaling sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang yabang mo pa rin, pare. May bayad ito, Diego, tandaan mo. Hindi lang ako makatanggi dahil nakiusap ka. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang magbabayad. Ito, mukhang pera ka talaga eh. Ganoon dapat naman talaga, di ba? Pulong anak. Sige na, tumungo ka na roon sa bahay ng aswang. Wala na tayong oras. Dito napatingin ako kay Tatay Piping nang marinig ang sinabi niya. Tumayo na ako at saka ko tiningnan si Mang Bernard. Tinanguan ko lang ito bago naman ako tuluyang umalis. Habang nasa daan patungo sa bahay ng aswang, nagabunan ay nag-uusal ako ng dasal at orasyon. Hindi na ako tumigil para mas palakasin ko pa ang aking mutya ng agila. Alam ko kasi na hindi basta-basta lang matatalo ang isang gabunan. Ito ang segunda sa malakas na uri ng aswang. Una ang bangabangkilan. Pagdating ko sa bahay ng aswang, nagabunan na si Omar. Ramdam ko agad ang masamang presensya nito. Pero malakas ang enerhiyang nagmumula sa loob. Doon ay napagtanto ko na malakas nga talaga ang aswang na si Omar. At hindi na rin ako nagtataka kung bakit hindi nakayanan ni tatay gamutin ang anak ni Mang Bernard. At kung bakit kinakailangan na paslangin ang aswang na nangyanggaw. Noon ay nalaman ko na kinakailangan talagang patayin itong si Omar para mailigtas ang anak ni Mang Bernard. Walang kapitbahay si Omar at tanging nag-iisa lamang ang kanyang bahay kubo sa gitna ng isang masukal na gubat. Biglang lumabas itong si Omar mula sa loob ng kanyang bahay. Naabutan niya ako na nagmamasid sa buong paligid. Isang ngisi ang sumungaw sa kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Hindi niya marahil inaasahan na naroon ako sa mga sandaling yun. Ano ang ginagawa mo rito, bata? Malapit nang sumapit ang gabi. Hindi ka na dapat pa nagpapagabi, Pulong. Hindi mo na ako kailangan na pagsabihan, Mang Omar. Isa pa, huwag na tayo magmaang-maangan pa. Alam ko na alam mo kung bakit ako naririto. Ganoon ba? Hindi ba ninyo napagaling ang anak ni Bernard? Kung kaya naririto ka, hindi mo pala kayang tanggalin ang nilalang sa tiyan niya. Kakayanin naman sana, kaso hindi yun ganong kadali. Narito ako para mapadali ko ang lahat. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Pues, hindi na ako magsasayang pa ng oras. Magsimula ka na sa plano mo, Pulong. Lalabanan kita. Mabuti pa nga, Mang Omar, nang matapos ng araw na ito. Mabilis na sumugod sa aking kinaroroonan si Mang Omar. Ramdam ko ang itim na enerhiya nito habang papalapit siya sa akin. Nagpakawala siya ng isang suntok sa aking mukha na hindi ko agad nailagan. Sumadsad naman ako sa kanyang bakuran pero agad din naman akong tumayo. Ngumisi naman ako sa kapinahid ang dugo na namuo sa aking gilid ng mga labi.
Napatawa naman dito si Omar habang umiiling-iling siyang nakatitig sa akin. Kumuyom ang dalawang kamay ko at agad na sumugod sa kanya. Lumundag naman siya paitaas at tumungo naman sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ng mga sandaling yon, ay ginagamit na ni Omar ang kapangyarihan ng itim na bertud. Malakas ang enerhiyang nagmumula sa kanya at aminado ko ng mga sandaling yon na hindi ito basta-basta mapapatumba. Agad naman akong umiwas nang sumipa siya patungo sa aking direksyon. Ramdam ko ang malakas na hangin na dumaan sa aking muka dahil sa lakas ng sipa niya. Ngumisi naman ito at agad na kumilos. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok habang may inuusal siyang isang dasal. Mabilis ko naman iyong nilabanan. Nagpakawala naman ako ng isang malakas na sipa at natamaan ang aswang nagabunan sa kanyang dibdib. Sa lakas ng sipa ko ay sumadsad siya sa lupa at napadura ng dugo. Hinugot ko noon ang aking tabak at itinuro ang dulo noon na kumikislap kay Omar. Mabilis na bumangon si Omar. Pilit inaayos ang kanyang sarili kahit kitang-kita ang pagdurusa sa kanyang mukha. Habang tumatayo siya ay nanginginig siya't puno ng galit ang mga mata. Ramdam ko ang kapangyarihang dumadaloy sa paligid. Parang hangin na nagiging mabigat habang siya'y patuloy na umuusal ng mga dasal na alam kong masama. Hinigpitan ko ang hawak sa tabak na kumikislap ang talim dahil sa palubog na araw. Unti-unti akong lumapit sa kanya at sa bawat hakbang ko ay parang kulog na bumabasag sa katahimikan ng hapon na yon. Alam kong hindi ko mapapatumbagad itong si Omar at marami pa akong lakas na ilalabas bago mangyari yon. Ngunit kinakailangan ko ng mag-isip ng paraan kung papaano ko mapapadali ang lahat. Sa hindi inaasahan ay bigla na lamang siyang sumugod. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang dakmain ang aking braso. Ngunit agad akong nakaiwas ng mabilis at pinaikot ko ang aking tabak sa hangin. Tila taglay ko ang pagiging isang agila nang lumutang ako sa ere at bumulusok pa ibaba. Huwag kang mangas na labanan ako, Omar, dahil sisiguraduhin ko na hindi ka magtatagumpay. Subukan ko, Pulong. Hindi ako basta sumusuko ng ganoon na lang. Hindi pa nag-uumpisa ang tunay na laban. Ngumisi naman ako sa kaumiyaw ng hihataw ko sa kanya ang aking tabak. Munti ko na siyang nataga kung hindi lang siya nakaiwas kaagad. Dito naghabulan kaming dalawa. Ako ay lumulutang sa ere na parang lumilipad at siya naman ay panayang takbo, paikot sa bakuran ng kanyang bahay. Noong huminto ako ay pinatalas ko ang aking mga mata, katulad ng isang agila. Maging ang aking pandinig ay pinalakas ko rin, para kahit na nakapikit ako ay ramdam ko ang presensya niya. Muli niya naman akong nilusob, ngunit sa pagkakataong iyon, isinugod ko ang tabak sa kanyang direksyon. Sa isang mabilis na galaw, nasugatan ko siya sa kanyang braso. Napatras si Omar na humihingal at muli kong itinuro ang dulo ng aking tabak sa kanyang dibdib. Dito napaigtad si Omar habang hinahawakan ang sugat sa kanyang braso. Nakita ko sa kanyang mga mata ang puot para sa akin. Bukod sa pot at galit, nakitaan ko rin ng takot ang kanyang mga mata. Na tila ba alam niya na hindi niya kayang baliwalain ang kapangyarihan ng tabak na hawak ko. Huminga naman siya ng malalim at muli na namang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo.
Ako ang magwawakas sa kasamaan mo, Mang Omar. Kung gusto mo pang buhayin kita, bawiin mo ang Yanggaw sa anak ni Mang Bernard. Hindi ko na mababawi pa ang Yanggaw. Dalawa lang yan. Tanggapin ng katawan niya ang pagiging aswang o ang lamunin siya ng tuluyan ng nilalang. Alin man sa dalawa, wala na akong kakayahan na mabawi iyon. Akala ko ba ay albularyo ka? Bakit hindi mo gawin? Tumahimik ka. Isang malakas na uri ng pagyayanggaw ang ginawa mo. Kaya huwag na tayong maglokohan dito. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasagutan, tatapusin na lang kita. Yun lang ang paraan para hindi na ako mahirapan sa pagkausap sa'yo. Akala mo ba matatapos mo ako ng ganoon lang? Pues, nagkakamali ka, bata. Pagkasabi niya nun, ay inilabas niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Agad niyang binasag ito sa lupa at mula rito ay lumabas ang makapal na usok. Itim yon at napakabaho na agad naman akong pinaligiran. Nagsimula naman akong masamid. Kinakalaban ang paghinga sa nakakasulasok na amoy. Dito napamura ako ng malakas. Hindi ko akalain na may ganoong uri ng panangga si Mang Omar. Nag-usal ako ng orasyon sa mga sandaling yon. Sa bawat bigkas ko ay inaangat ko naman ang tabak na aking gamit upang pawiin ang usok. Lumutang ako sa ere at tulad ng isang agila ay parang may dalawang pakpak ako sa aking likuran at inawi ang makapal na usok na yon. Nang mahawi ang dilim, nakita kong muli na nakatindig si Omar. Ang sugat sa kanyang braso ay unti-unting naghilom. Sa aking nakita ay hindi naman ako nagpatinag. Mas lalo lamang nadagdagan ang determinasyon ko na tapusin ito. Ibinaba ko ang aking kamay at tumawag sa lakas ng aking sariling mutya. Ang mutya ng agila na binigay sa akin ng aking ama. Habang nag-uusal ako ng dasal ay dumaloy naman ang enerhiya mula sa mutya ng agila papunta sa akin. Nagpapalakas sa bawat hibla ng aking katawan. Dito nagsimula akong magsalita. Binigkas ko ang mga sinaunang panalangin na itinuro sa akin ni tatay. Kitang-kita ko ang panginginig ni Omar pero sinubukan niya pa ring tumawa at nagpakatapang. Sa mga sandaling yon, unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang buong paligid. Mabilis namang nagpalit ng kanyang anyong aswang itong si Mang Omar. Napakaputi ng kanyang buhok. Matatalim at matutulis ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Napakatipuno ng kanyang katawan na parang kasing tigas ng isang bato. Sa huling pagkakataon, binato ko ang aking tabak papunta sa kanyang direksyon. Naglabas naman ito ng nakakasilaw na liwanag na agad bumalot sa katawan ni Omar. Pagkatapos nun ay tumarak ito sa dibdib niya dahilan para matigilan siya. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Kasunod nun ay umusal ako ng isang orasyon para kunin ang itim na bertud sa kanyang katawan. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nagbabaga ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Sa isang iglap, lumuhod siya sa lupa habang habol ang kanyang hininga. Tumigil naman ako sa pagbigkas ng orasyon dahil sa aking paghingal. Pagkatapos kong magpahinga, ay agad kong tinuloy ang aking pagdarasal. Unti-unting nanginig si Mang Omar sa aking harapan. Ilang saglit pa nun ay sumuka ito ng isang itim na likido. Iniluwal niya ang itim na bertud. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nadilat ang mga mata. Biglang tumahimik ang paligid at tanging paghinga ko na lamang ang aking naririnig.
Dahan-dahan naman akong lumapit kay Omar. Hinawakan ko ang aking tabak. Saka buong lakas ko yung hinugot mula sa katawan ni Mang Omar. Sumirit agad ang itim na dugo mula sa kanyang dibdib na natapon pa ang ilan sa akin. Kinuha ko naman kagad ang itim na bertud na iniluwa niya at buong lakas ko yung binasag. Dinurog ko naman iyon ng pino para wala na iyong mapinsala pa. Nang matapos ko yung gawin, ay pinagdikit ko ang aking dalawang palad at dito nag-usal ng dasal para sa pagkamatay ni Mang Omar. Tumayo naman ako, itinaas ang aking tabak at tumingin sa kalangitan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako hinayaan na matalo laban kay Mang Omar. Nang matapos naman ako, ay agad kong sinunog ang katawan ng aswang. Pagkatapos nun, ay muli akong bumalik sa bahay ni Mang Bernard. Pagdating ko naman roon, ay nagdarasal na si tatay. Mukhang magaling na ang anak ni Mang Bernard. Lumapit naman sa akin si Diego, na pawang nakangiti. "Kamusta pre? Natalo mo na siguro ang aswang dahil nakuha na ng tatay mong itim na bertud sa katawan ng anak ni Mang Bernard." Oo Diego, natalo ko na siya. Mabuti naman at nakuha ang bertud sa katawan ng bata. Papaalala ko na rin yung bayad niya sa akin ha. Pambihira ka talaga pare. Oo na, makukuha mo mamaya yan. Maghintay ka lang at hindi pa tapos itong si Mang Piping eh. Naninigurado lang ako pare. Mahirap kaya makipaglaban sa gabunan na yon. Malakas siya kumpara sa mga nakalaban ko kaswa noong mga nakaraan. Pero salamat talaga pare. Tinulungan mo ang anak ni Mang Bernard eh. Oo nga pala Diego. Bakit ka ba masyadong nakikisali? Hindi ka naman kaano-ano ni Mang Bernard. Ano ka ba? Kaibigan siya ng tatay ko eh. Siyempre natural lang sa akin ang tulungan sila. Umiling na lamang ako sa naging sagot sa akin ni Diego. Alam ko naman kasi na matulungin talaga siya pagdating sa aming nayon. Alam ko rin kung bakit niya yon ginagawa. May balak kasi siyang tumakbong kapitan sa susunod na eleksyon. Pero hindi ko na yon isinatinig pa. Ayaw ko rin na masira ang pangarap niya. Kahit papaano ay naging tapat ko naman siyang kaibigan. Pagkatapos na masiguro ni tatay na ayos na ang anak ni Mang Bernard, ay nagdesisyon na akong umuwi sa bahay. Agad naman akong nagpahinga. Pagdating sa aking silid, tiningnan ko ang ilang galos na natamo ko mula sa pakikipaglaban kay Mang Omar. Sa malaking salamin, napahinga ako ng maluwag nang makita ko na humilom na ang mga yon dahil sa kapangyarihan ng San Benito. Kasalukuyan akong naglilinis ng aking tabak sa misala nang dumating naman si tatay. Agad siyang lumapit sa akin at inabot ang 3,000 piso. Sa mga sandaling yon ay parang inuusig ang konsensya ko sa pagiging mukhang pera ko at maging sa ginawa ko. Tiningnan ko ang inaabot na pera ni tatay. Maski ako ay nagtataka kung bakit nagdalawang isip ako na kunin yon mula sa kanya. Na noon ay mabilis ko lang yon kunin at ibinubulsa. Subalit sa pagkakataong ito ay napapaisip na ako ng malalim. Pulong anak, ito nga pala ang bayad ni Bernard sa pagtulong mo kanina. Ibalik niyo na lang sa kanya itay. Hindi ko na po pala kailangan yan. Ano ang nangyari at bigla yatang nagbago ang isip mo? Hindi ba ito lang naman ang gusto mo? Nagbago na ho ang isip ko. Hindi ko na pala kailangan yan. Nakapagtataka, ano ang nagpabago ng isip mo? Sana ay tuloy-tuloy na yan anak, nang maging maayos na ang pagtulong mo sa ating mga kabaryo. Pero tanggapin mo na ito. Sana anak, magkaayos tayong dalawa. Gusto ko na magsimula ulit tayo. Sana ay bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magawa ko yun.
Sana mapatawad mo ko, anak. Hindi naman ako sumagot sa huling sinabi niya. Nanatili na lamang akong tahimik ng mga sandaling yon. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Sa kanya ipinatong ang pera sa ibabaw ng lamesa. Tumungo naman siya sa kusina para maghanda ng hapunan. Pinatapos ko na muna siyang kumain bago ko sumunod. Noong nasa pagkainan ako, ay dito lumabas siya ng bahay. Napansin ko na may dala siyang tabak saka isang buntot ng pagi. Ang nasa isip ko ng mga sandaling yon ay may pupuntahan na naman siyang aswang o kaya ay baka roronda siya sa buong baryo namin. Hinayaan ko na lang siya dahil madalas niya naman yung gawin. Isa pa ay tungkulin din namin iyon bilang isang antingero na manggagamot. Pasado 10:00 na ng gabi pero hindi pa rin bumabalik si tatay. Hindi ko naman maiwasan ang mag-alala para sa kanya. Kadalasan, 10:00 yun ang muuwi ng bahay Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya? May nangyari kaya sa kanya o may nakalaban siyang mga aswang? Hindi. Alam ko na kaya niya ang mga yun. Wala dapat akong ipag-alala. Matapos kong kausapin ang aking sarili, ay muli naman akong bumalik sa aking kwarto. Pero agad din akong lumabas. Sinuot ko ang aking anting-anting na San Benito at ang mutya ng agila. Kinuha ko rin ang aking tabak at punyal na nakasabit sa dingding. Saka ko iyon itinali sa aking bewang. Humarap naman ako sa altar, saka lumuhod doon at nag-usal ng isang taimtim na panalangin. Nang patayo na ako nang matapos akong magdasal, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na kalabog sa labas. Bigla ko na lang naramdaman ang pag-init ng aking anting-anting. Pambihira. Ngayon pa talaga sila lumusob kung kailan hinahanap ko ang aking ama. Dito lumabas naman ako ng bahay at sumalubong sa akin ang 3 kalalakihan. Nakilala ko agad ang isa, si Melencio. Isa sa aswang na matagal na ring naming hinahanap ni tatay. Ngumisi naman agad siya nang makita niya ako. Pinagbasdan ko ang buong paligid para masiguro kung marami sila. Pero nang makita ko na 3 lang sila, ay dito na ako bumaba ng hagdan at hinarap ko silang lahat. Anong lakad niyo? At naparito kayo ngayong gabi? Pulong, hindi ka ba nag-aalala sa tatay mo kung bakit hindi pa siya umuuwi ngayong gabi? Anong ibig mong sabihin, Melencio? Bakit? Nakalaban ba ninyo ang ama ko? Sabihin na nating hindi sinasadya na magtagpo kaming dalawa kanina. Ayun, nagkaroon ng matinding labanan na namagitan sa aming dalawa at sa kasamaang palad, natalo ko siya. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? O bakit? Akala ko ba ay hindi kayo magkasundo ng tatay mo? Akala ko ba ay magkalabang kayo pagdating sa pagiging isang manggagamot? Bakit tila yata nag-aalala ka para sa kanya? Ayaw mo nun? Mapapadali ang problema mo. Kapag nawala siya, wala ka ng karibal sa pagiging antingero at albularyo. Wala nang tututol sa kung ano mang gusto mong gawin. Walang hiya ka. Wala akong intensyon na mangyari ang lahat ng sinabi mo. Magbabayad ka oras na may ginawa ka sa ama ko. Ako ang makakalaban mo, Melencio. Kung ganoon, may malasakit ka pa pala sa ama mo. Hindi nga ako nagkamali. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, isuko mo sa amin ang anting-anting ng San Peping at ang mutya ng agila. Nakapagtataka, bakit alam mo ang lahat na nangyari sa buhay namin ng ama ko? At bakit alam mo ang tungkol sa 2 anting-anting na taglay ko? Pulong, ginagamit mo ba ang isip mo? Hindi mo ba alam na marami akong mga mata at tenga sa buong paligid? Palagi ko kayong binabantayan na 2 saan man kayo naroroon. Pinaghandaan ko ang araw na ito na makaharap kayong mag-ama. Noon pa ay gusto ko na kayong tapusin dahil kayo ang dahilan
kung bakit walang nabubuhay na mga katulad namin. Dapat lang sa inyo yun. Dahil kasama ng dala nyo sa mga tao. Wes, magbabago na ngayon, Pulong. Kung gusto mong iligtas ang ama mo at mabuhay pa siya, puntahan mo siya sa teritoryo ko. Alam mo na kung saan ako pupunta. Bilisan mo, bago pa mainip ang mga kampong ko. Pagkatapos yung sabihin ni Melencio, ay mabilis na silang naglaho sa dilim. Napamura naman ako ng sunod-sunod habang napasabunot sa aking buhok. Kung ano man ang pinaplano nila, ay handa ko silang harapin. Ang malaga lang sa akin ng mga sandaling yon ay ang mailigtas ang aking ama. Dito bumalik akong muli sa loob ng bahay. Saka ko binuklat ang libro ni tatay. Hinanap ko roon ang orasyon kung papaano matatalo ang maraming mga aswang at kung papaano pa mas palalakasin ang aking anting-anting. Hindi ko rin maiwasan ang magtaka kung papaano nila natalo si tatay. Gayong magaling siya pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mas maalam siya kesa sa akin. Kumuyom ang dalawa kong kamay sa inis at galit. Nang matapos kong basahin ang isang orasyon, ay nagsimula na akong manalangin sa Diyos. Humingi naman ako sa kanya ng tulong na sana ay tulungan niya akong iligtas ang aking ama at sana ay nasa mabuti itong kalagayan. Wala na nga akong sinayang na oras at agad naman akong tumungo sa teritoryo ni Melencio. Pagdating ko ron ay sumalubong agad sa akin ang kanyang mga kasama. Mukhang kanina pa nila ako pinaghahandaan. Nakita ko ang aking ama na nakatali pabaliktad sa sanga ng isang puno ng kahoy. Wala na itong malay. Nasa ibaba ng kanyang ulo ay ang malaking kawa. Natanaw ko si Melencio na bumaba na ng kanyang tahanan. Ang ngisi niyang ibinibigay sa akin ay parang nanghahamon. Parang pinaparating niya na silang mga aswang ay hindi ko matatalo sa mga sandaling yon. Hindi ko akalain na pupunta ka talaga, Pulong. Mukhang handa mong gawin para lamang mailigtas ang iyong ama. Pero maililigtas mo kaya siya mula sa akin at sa mga kasamahan ko? Hindi makatao ang ginawa ninyo sa ama ko. Ano? Gagawin niyo ba siyang hapunan kung hindi ako dumating? Ano ang rason at ginagawa mo ito, Melencio? Gagawin talaga namin siyang pagkain kung hindi mo siya sisipotin. Ngayong dumating ka, kayong dalawa ang gagawin naming hapunan. Isa pa, wala naman akong rason kung bakit ko ito ginagawa. Gusto ko lang malaman kung gaano kayo kalakas. Napakababaw ng rason mo, Melencio. Sana ay hinarap mo na lamang kami ng aking ama ng patas. Kung yun ang gusto mo, bakit hindi na lang natin simulan ng malaman mo kung malakas na kami o hindi? Yan ang gusto ko sa'yo, Pulong. Wala kang pinapalampas na oras. Dito ay humigpit na ang pagkakahawak ko sa aking tabak nang sumenya si Melencio sa mga kasama niya para sugurin ako. Bigla silang nagpalit sa isang napakalaking itim na aso. Marami silang mga aswang at mukhang mapapagod ako kapag kakalabanin ko silang lahat. Lalo na at nagpauli itong si Melencio. Pinagmasdan ko ang mga aswang na malalaking itim na aso. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng galit at pagnanasa sa dugo. Alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Alam kong may hirapan ako bago ko mailigtas ang aking ama. At sana nga ay mailigtas ko siya at hindi paulihang lahat. Humigpit palalo ang pagkakahawak ko sa tabak. Sa oras na yon ay rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Maraming sumagi sa isip ko kasama si tatay. Parang gusto kong sisihin ang mga araw kung saan kinamuhian ko siya at kahit ni minsan ay hindi ko pinahalagahan ang pagiging ama niya para sa akin.
Napatingin muli ako sa mga kampon ni Melencio nang umalulong ang mga ito. Sa isang iglap, nagsilundagan ang mga asong aswang papalapit sa akin. Ang kanilang mga pangil ay matutulis, naglalaway sila habang nalabas ang kanilang mga dila. At ang mga kuko nila ay naglalabas ng nakakakilabot na tunog. Sinalubong ko ang mga asong nauna patungo sa aking kinatatayuan. Agad kong iniwasan ang isang asong akma na sana kong kakagatin sa aking braso. Agad kong pinaikot ang aking tabak at walang pagdadalawang isip na tinaga ko ito. Ang isa naman na pasugod sa akin ay hiniwa ko ang leeg, dahilan para mapugutan ito ng ulo. Napatras ang katawan nito at tumalsik ang itim na dugo sa hangin. Sumigaw naman dito si Melencio. Galit na galit siya habang nakatingin sa akin. Hindi makapaniwala na marami na ang napatumba ko sa mga kampon niya. Inilabas ko ang aking anting-anting ng San Benito at inusal ang isang orasyon. Biglang lumiwanag ang paligid ko. Isang bilog na proteksyon na mula sa aking mga dasal. Itinara ko ang dulo ng aking tabak sa lupa at umukit doon ng bilog at mga simbolo. Pumasok naman ako sa gitna nun at saka pinagtagpo ko ang aking dalawang palad. Napatras ang ilan sa mga aswang, ngunit alam kong hindi sila basta-basta susuko. Isang aswang ang pasugod sa akin nang mabilis kong hinugot ang aking tabak at pinalipad iyon sa kanyang direksyon. Tumama ang aking tabak sa kanyang dibdib. Malakas na pagdaing ang aking narinig mula rito. Umatras naman ang ilan sa mga aswang at tila nakaramdam ng takot sa aking ginawa. Ngunit hindi sila nagpatinag. Sabay-sabay silang gumalaw at pinaikutan nila ako ayon sa utos sa kanila ni Melencio. Pagod ka na ba, Pulong? Yun ang akala mo, Melencio. Hindi pa ako pagod. Nagsisimula pa lang ako. Kapag pagod ka na, huwag kang mahihiyang sumuko, Pulong. Kapag mangyari yon, hindi naman kita papahirapan eh. Asa ka lang, Melencio. Ngumisi naman siya sa mga uling sinabi ko. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Alam ko na sinusubok niya ang pasensya ko. Nagpauli siya upang mapagod muna ako sa kanyang mga tauhan. Upang sa uli ay madali niya akong mapabagsak. Pero hindi ko yun hahayaan na mangyari. Napatingin ako sa aking ama na noon ay wala pa ring malay. Kung ano man ang ginawa ni Melencio ay pagbabayarin ko ito. Muling umatake ang mga asong aswang sa akin. Ngunit kahit ano ang gawin nila, ay hindi nila ako malapit-lapitan. Dahil yun sa bilog na inukit ko sa lupa. Ngumisi ako at mabilis na lumundag pa itaas. Binitawan ko ang aking tabak at pinalipad ko yon patungo sa mga tauhan ni Melencio. Isa-isa ang mga itong bumagsak ng pagpuputol-putulin ko ng aking tabak ang kanilang mga ulo. Dito umalingaw-ngaw ang sigaw ni Melencio sa buong kagubatan. Ngumisi naman ako sa kanya nang bumaba na ako sa lupa. Dahil sa tulong ng mutya ng agila at ng San Benito ay nagkaroon ako ng sapat na lakas para sa laban na iyon at madali kong matalo ang aking mga kalaban. Nang makatungtong akong muli sa lupa, ay agad kong sinalo ang aking tabak at sinaksak muli iyon sa lupa. Ang liwanag mula sa anting-anting ng San Benito ay kumalat sa lupa, nagpapadala ng alon ng enerhiya sa paligid nito. Nagulantang ang mga aswang at saglit na napatras. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Ngunit hindi ko dapat sinasayang ang oras at palampasin ang pagkakataong iyon. Mabilis akong lumundag at parang isang agila na bumulusok pa ibaba.
patungo sa kinatatayuan ni Melencio. Nakita ko ang pag-angat ng kanyang kamay. Nagulat din sa biglaan kong paglusob. Nag-usal siya ng mga salitang hindi ko mawari. Noon ko napagtanto na hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa maliwanag na buwan. Ngumangay ito at inilabas ang kanyang mga dila. Lumikha siya ng napakatinis na huni na nakakabingi ng mga sandaling yon. Hindi ko naman siya nalapitan dahil sa ingay na pinapakawalan niya. Tiningnan ko siyang muli habang tinatakpan ko ng aking dalawang kamay ang magkabila kong tenga. Dito kitang-kita ko ang paglabas ng isang malaking ibon mula sa kanyang bunganga hanggang sa tuluyan iyong makawala. Sa isang iglap ay nilamon siya no na para bang sinaniban ang kanyang katawan. Nanginig naman ang aswang na ibon habang unti-unti ay nagbabago ang anyo nito. Nakuha nito ang muka at katawan ni Melencio, pero nakakakilabot na ang itsura nito. Pinagaspas nito ang pakpak, dahilan para lumikha yun ng malakas na hangin. Tumago naman ako at pilit na nilalabanan ang hangin na nililikha ng kanyang pakpak. Nilalabanan ko rin ang matinis niyang boses. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan niya para lusubin ako. Ngunit ng mga sandaling yon, agad kong pinagtataga ang mga ito. Bumulong naman ako sa hangin. Isang orasyon na para pasukuin ko ang mga tauhan ni Melencio. Sa isang iglap, kinitil ng mga ito ang kanilang sariling buhay. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Bakit wala nang natira? Pasensya na, pero wala akong ititira sa inyo kahit ni isa, Melencio. Kung ganoon, hindi ko na rin bubuhayin ng ama mo, Pulong. Yan ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari, Melencio. Inangat ko ang tabak at buong lakas na sumugod kay Melencio. Nagsagupaan kaming dalawa. Lumipad siya sa ere at ako naman ay parang may umaangat sa akin sa tulong ng mutya ng agila. Hinarap ko siya ng buong tapang at dahil nagamit ko na ang orasyon na bulong sa hangin kanina, ay hindi ko na magagamit iyon. Kinakailangan kong harapin si Melencio sa kung ano ang makakayang magawa ko sa tulong ng aking anting-anting. Umusal naman ako ng dasal at dinama ang enerhiyang nagmumula sa aking anting-anting na San Benito at ng mutya ng agila. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa aking anting-anting at tumama iyon kay Melencio. Napatras ito, ngunit bago pa man siya makabawi, sinundan ko na ito ng isa pang pag-atake. Itinara ko ng mabilis ang tabak sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Melencio habang sumisigaw. Sa galit niya, marahil at kagustuhan na makaligtas, ay mabilis niya akong hinampas ng kanyang pakpak. Sa sobrang lakas nun, ay bumulusok naman ako paibaba at dito bumagsak sa lupa. Napadaing naman ako ng sakit na aking naramdaman pagkatapos na bumagsak. Tiningnan ko si Melencio nang maging siya ay bumagsak din paibaba. Sinubukan niyang hugutin ang tabak na nakabaon sa kanyang dibdib, pero hindi iyon mabunot-bunot. Dito napapasigaw na si Melencio at naglabas ng kakaibang tunog ang kanyang katawan. Tila isang nilalang na binabasag mula sa loob. Ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang nangisay at hindi makapaniwala habang nakatingin sa akin. Doon ay tumayo ako at nagsimula ng mag-usal ng dasal. Unti-unti siyang bumabalik sa kanyang orihinal na anyong tao. Hinihingal naman akong tumungo sa kanya at pinulot ang tabak na nabahiran ng dugo. Tiningnan kong muli si Melencio. Humihinga pa ngunit wala ng lakas. Nag-aagaw buhay na siya ng mga sandaling yon. Gustuhin ko man siyang unawain,
Ngunit hindi ko magawa dahil nakatatak sa aking isipan na dapat lamang iyon sa mga aswang na tulad nila. Tapos na ang paghahari mo sa kadiliman, Melencio. Tapos na ang pagbiktima nyo sa mga tao sa baryo na ito. Hindi pa ako tapos, Pulong. Kahit na mapatay mo pa ako, ay hindi mo pa rin ako natalo. Ako pa rin ang panalo. Ano ang ibig mong sabihin na malapit ka nang mamatay? Wala ka nang magagawa pa. Pagbabayaran mo ang mga kasalanan mong ginawa. Pagbabayaran mo rin ang ginawa mo, Pulong. Inis kong hinawakan sa kanyang buhok si Melencio at pinalakihan ko siya ng mga mata. Ilang beses ko siyang tinanong kung ano ang kanyang ibig sabihin pero isang ngisi lang ang kanyang sinagot sa akin hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng kanyang hininga. Sinubukan ko pang gisingin si Melencio para tanungin siyang muli sa kanyang sinabi pero hindi na ito humihinga pa. Naiduwal na rin niya ang itim na bertud kaya't dinurog ko yon. Napatingin naman ako kay tatay na noon ay wala pa rin siyang malay. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinatatayuan niya. Hinubad ko ang tali sa kanyang kamay at ginising ko ito. Nag-usal din ako ng panalangin pagkatapos nun ay sumingap siya at nagdilat ng kanyang mga mata. Tay, ayos lang ho ba kayo? Kamusta ang pakiramdam mo? Anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan tayo? Si Melencio at ang mga tauhan niya. Naabutan mo ba sila? Wala na ho sila, tay. Niligtas kita mula kay Melencio. Pinuntahan niya ako sa bahay para ipaalam sa akin na nakuha kanila. Ano ho ba ang nangyari? Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo, anak. Kalasin mo muna itong tali at nahihilo ako sa pagbitin. Agad ko namang kinalasan si tatay mula sa pagkakatali niya sa sanga ng isang punong kahoy. Noong naibaba ko na siya sa lupa, ay agad kong pinutol ang tali. Naupo naman si tatay at naglaan ng oras para mabawi niya ang lakas na nawala mula sa kanya. At tila nahihilo pa siya ng mga sandaling yon. Pinasadahan niya ang buong paligid. Natigil ang mga mata niya sa mga bangkay ng aswang na napaslang ko. Lalo na sa katawan ni Melencio. Kitang-kita ko sa mga mata ni tatay ang gulat at labis na pagkamangha. Pagkaraan ng ilang minuto ay muli naman akong binalingan ni tatay. Pulong, anak. Pasensya na. Nadamay ka pa sa away namin ni Melencio. Iniligtas mo pa ako mula sa kanila. Pero maraming salamat, anak, at hindi mo ako pinabayaan. Wala ho iyon, itay. Isa pa ay hindi naman mawawala sa akin na ama ko pa rin tayo at mahalaga kayo sa akin. Kahit na may puta ko at galit na nararamdaman para sa iyo. Pero nanlig pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Patawarin niyo po sana ako sa pagiging makasarili ko, itay. Hindi ko naisip na nasasaktan na pala kita. Sana ay mapatawad mo ako at muli tayong bumuo ng magandang alaala. Nako, anak. Kay tagal kong hinintay na sabihin mo iyan. Ako rin. Sana ay mapatawad mo ako sa kasalanang nagawa ko. Noong napabayaan ko kayo, labis ko iyong pinagsisisihan. Pero hindi mo naman mawawala sa akin ang pagiging albularyo at antingero ko. Tulad mo, hindi mo mapigilan ng tumulong sa kapwa. Maraming salamat, itay. Hayaan niyo at magbabago na ako simula ngayon. Siya nga po pala, paano niyo po nakatagpo si Melencio? At paano ka po niya nabihad? Ang naaalala ko ay naglilibot ako sa buong baryo natin. At ang isa sa tauhan niya ay nakaharap ko. Tapos nang bigla siyang dumating. Hindi ko alam kung anong ginawa niya at bigla na lang akong nawalan ng malay. Pero hayaan mo, anak. Ligtas na tayo ngayon. Salamat at iniligtas mo ko. Tumango na lamang ako sa sinabing yon ni tatay. Pagkatapos naming sunugin ang bangkay ng mga aswang ay agad na kaming umuwi sa bahay.
Pagkatapos ng ilang araw ay naging maayos na ang pagtulong ko sa aking mga kabaryo at kanayon. Maging sila ay hindi makapaniwala sa pagbabago ko. Pero kahit ganun pa man ay masaya ko. Ngunit isang araw, biglang gumuho ang mundo ko nang malaman kong may masamang orasyon na ginamit si Melencio sa aking ama. Bigla na lamang nanghina ang aking ama at hindi na siya makapanggamot pa. Unti-unti siyang pumayat at nagkasakit. Ginawa ko naman ang lahat para mapagaling siya pero huli na rin ang lahat. Noon ko napagtanto ang ibig sabihin ng sinabi ni Melencio bago ito nalagutan ng hininga. Walang araw na hindi ko ginagamot at inaalagaan si tatay. Subalit, hindi iyon naging sapat para gumaling siya. Isang araw ay binawian na lamang siya ng buhay. Iyon ang pinakamasakit na araw para sa akin. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya at habang buhay kong sinumpa si Melencio sa ginawa niyang yon sa aking ama. Palaisipan pa rin para sa akin ang ginawang yon ni Melencio kay tatay. Ilang libro na ang binasa ko pero wala naman akong natagpuan na sagot. Ilang albularyo din ang aking napagtanungan. Ngunit maging sila ay hindi rin alam. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa aking puso ang nangyaring yon sa aking ama. Minsan ay sinisisi ko ang aking sarili dahil wala man lang akong nagawa para iligtas siya. Ganoon pa man ay masaya ko dahil kahit papaano sa kahuli-hulihang sandali ay naiparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal bilang isang anak. Tungkol nga rin pala sa aking ina. Simula noong umalis siya ay hindi na talaga siya bumalik. Hanggang ngayon sa aking pagtanda. Ang aking mga kapatid naman, tulad ko, ay meron ng mga sari-sariling pamilya. Sa ngayon ay pinapasa ko ang aking kaalaman bilang isang albularyo sa isa sa aking mga apo na siyang interesado sa mga anting-anting at panggagamot. Kahit papaano kabaryo ay may mapag-iiwanan ako ng aking kakayahan at kaalaman kung sakali man na lumisan na rin ako sa mundong ibabaw. Dito ko natatapusin ang kwento ko kabaryo. Naway, nagalit at napalungkot ko kayo. Maraming salamat rin kung mababasa mo ang kwento kong ito. Muli, ako ito si Pulong. Laging nakikinig sa mga kwento mo. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin. Nakakalungkot lang no na ganiting nangyari sa mag-ama. Kasi yun nga rin kumbaga parang paano ko ba sasabihin? Parang inelaborate dito ng kwento na hindi lahat ng oras kailangan pera ang magiging kapalit, di ba? Tama naman si Pulong na sa una talagang manggigigil ka sa kanya. Kahit naman ako di ba? Kasi sino ba naman yung manggagamot tapos talagang pepresyuhan ka ng eto kailangan ganito ibayad mo saan para gamutin kita, di ba? Kahit sino naman siguro mga kabaryo. Yun nga lang, nalungkot ako para kay nalungkot ako para kay Piping kasi nga kumbaga ginawa niya lang naman yung tungkulin niya bilang isang antingero at manggagamot pero siguro hindi agad naunawaan nito ni Pulong yung ganong ginagawa ng kanyang ama hanggang sa napagtanto niya. Pero later on, yun na nga, medyo huli na. Nakakalungkot lang na maray talaga tong si Piping, no? Sorry. Pero dun sa overall ng kwento natin, talagang wala naman na tayong masabi ron kasi mutya ng agila na naman. Pangatlo na to ngayong linggo. Hindi naman. Siguro
ngayong buwan. Kasi sa kwentong Kalakbay sa kwento ni Kabaryo meron din. Pero kakaiba to kasi may medalyon ng San Benito. Alam naman natin na napakalakas nun. So, pasensya na Kabaryo. Hindi magandang lalamunan ko. So, yun. Muli, maraming salamat sa inyo. Hindi na rin ako magkokomento ng matagal. Siguro yung shoutout ko sa inyo, mga next upload na lang natin. Baka mag-live din tayo pag na-hit na natin yung 100k. So yun, hintay natin. Konti na lang naman mga Kabaryo. Salamat sa inyo. Saka suportahan nyo pa rin sana kami ni Tito Proy dito. Paano ba? Mag-suggest kayo kung gusto nyo bang ibalik yung dati naming style, no? Kaya lang kasi, ang dami kasing karakter Kabaryo eh. Doon ako nahihirapan, lalo na kung 3 lalaki, mag-ama. Diba parang ang hassle kung boses ko lang. Diba? Yun nga, nabasa ko rin yung comment ng iba na mas okay yan, buhay na buhay yung mga karakter. So yun, gusto ko lang din malaman kung ano yung may sasuggest nyo. Gusto nyo ba yung dating style natin o yung ngayon na kung ano yung karakter talaga nila bubuhayin natin. So yun lang naman. Sana mag-comment kayo sa baba. And then supportan nyo rin Kwentong Kalakbay, kwento ni Kabaryo, saka ito, Kwentong Baryo. Yun, hintayin ko yung sagot nyo mga Kabaryo ha. Maraming salamat sa inyo. So paano mga Kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.